Yan. Good morning mga idol. Good morning. Welcome po muli sa ating channel. Kung muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Pero mga idol, shoutout muna sa ating mga idol dyan na kapwa natin mga vlogger at mga content creator. Sana mga idol, may sandali ng ating kwentuhan ito ay samahan nyo ko para may makasama ako sa buong panahon ng ating kwentuhan. At ang paksa ng ating tatalakayin may kaugnayan sa mga napapanahong sistema ng mga pangyayari sa ating paligid, di ba mga idol? At doon sa mga kapwa natin mga creator na napapanood natin ang kanilang mga video, magbibigay lang tayo ng mga ilang komento tungkol sa ating mga napapanood. At isa lang tatalakayin natin yung napanood natin na may kaugnayan nito doon sa napanood ko na di umano mga kababalaghan at yung sinasabi nilang sa mga lugar daw di umano na may mga aswang. Naniniwala ba kayo mga idol doon sa sinasabi nilang mga aswang? Naniniwala rin ba kayo na dito sa ating mundong ginagalawan ay may mga nakakahalubilo tayo na mga tao na hindi natin nakikita o mga bagay na hindi natin nakikita, tulad ng mga elemento na sinasabi ng iba natin mga vlogger kanilang pag-explore. Hello mga idol, yan ang tatalakayin natin sa paksa natin ito. At yung sinasabi nila na mga di umano mga haunted na lugar, mga creepy, tulad nung napanood ko sa Cresta del Mar na yung mga kapwa natin mga vlogger doon na nag-explore, tila yata yung iba roon peke. Yung ginagawa na lang nila na parang scripted yung sistema. Pero siyempre, scripted man yan o legit, ang hangad lang nila makapagbigay sila ng magandang panoorin sa kanilang mga viewer, sa kanilang mga subscriber, at sa kanilang mga follower. Higit sila siguro sa ating mga mamamayan. Pero yung mga legit natin mga ghost explorer na napapanood ko, mula sa umpisa ng kanilang pag-i-explore hanggang sa matapos, tulad ni Idol Dax Adventure at saka si Idol Master Gala at yung iba pang mga legit nating mga ghost explorer dyan, mga ghost hunter, walang nagpapakitang anumang mga multo o anumang mga maligno o yung mga paramdam lang. Pero normal naman yan kahit saang lugar, yung mga paramdam. At kahit na nga nabanggit ko na ito sa mismong sarili mong bahay, may mararamdaman ka, diba? Tama. Pero yung iba kasi, kaya ito dinidebunk ng ating idol na si Bungo. Kasi nga, halimbawa, scripted yung ginawa nila. Dapat nga naman yun, kung yung scripted at parang palabas lang o yung tinatawag na video lang na para sa entertainer o entertainment,
dapat nga naman may pasubali para alam ng mga manonood na yung ginagawa nila para for entertainer only yung kanilang ginagawa. May mga pasubali nga dapat na nakalagay sa kanilang video para yung mga makakapanood nito alam na kung yun totoo o hindi. Ngayon, dahil naman dinidebunk yan ng ating idol, kasi nga, nasa publiko. Oo. Kahit sino naman sa mga video na nasa publiko ay pwede mag-comment. Tulad nga itong ginagawa natin, nagko-comment tayo doon sa mga video nila. Di ba? Pero yung mga karamihan sa mga napapanood natin na mga video, yung iba, talaga naman kahit sabihin na natin scripted, talagang mas nakakatakot pang panoorin kaysa doon sa mga legit na mula umpisa hanggang matapos wala ka man lang makita ni anino o ano. O, di ba? Hindi kagaya ng mga scripted, talagang, kaya lang minsan halatang halata rin na scripted Ang advice ko lang naman doon sa mga ating mga scripted creator dyan na nag-ghost hunting. Huwag naman masyadong halata yung ginagawa nyong kasi kaya nga dinidibang kayo ng idol natin dahil kasi halata naman yung multo. Dapat pagka may multo kayong ipapakita, yung hindi halata na ginawa lang yung multo. Oo. O kaya yung maligno. Kasi siyempre marami ring mga maliban na doon sa mga yung mga walang alam talaga at talagang ang hangad lang manood ng palabas nyo, okay lang yun. Paano sa mga marunong? Kagaya ng idol natin si Bungo, debunker. Ako, bagamat alam ko na scripted yung pinapanood kong video nyo, okay lang sa akin. Wala akong pakialam po scripted yan. Basta. Kasi nga, minsan, kung alin pa scripted yan, nakakatakot Yung biglang may bubulaga sa'yo na multo. Lalo sa yung mga American ghost hunter, o yung mga explorer, di ba? Mas talagang yung kanila biglang may bubungad na nakakatakot pag sungaw sa mga gilid sa bintana Pero alam natin na yun scripted lang yon. Gawa-gawa lang nila. Kasi yung totoong legit na ghost hunter, wala kang makikita. Wala. Kasi nga, ang mga multo o mga maligno, may mga taong pakitain yan. Meron naman mga tao na hindi. Kaya, may time na pag napatsyempo na yung talagang nag-i-explore, pakitain, nakakakita talaga siya. Oo. Pero, sa camera kasi bihira mahuli sa camera yung sinasabing maligno o yung mga multo. Bihira yung mahuhuli sa camera. Maliban na kung yung camera na ginagamit mo, may yung tinatawag na yung asoge, yung asopre. Yung salamin talaga, totoo yan. Yung salamin, makaka-pick up talaga yan ng mga maligno o mga entity, elemento. Kasi yung salamin, may asoge. May asopre yan sa likod. Kaya pag may dumaan dyan na anumang uri ng espiritu, masasagap niyan, hindi siya makakalihim. Pero yung sinasabi ni Idol Adventure Ducks na ang salamin daw, portal, hindi. Kamaniniwala doon, Idol, hindi portal ang salamin. Reflecting yan ng ating pagkatao. Yung pag nagsalamin ka, reflector yan ng itsura mo. Kaya pag may dumaan dyan, anumang elemento, magre-reflect. Mahahagip siya. Ganon. Salamat na marami. Kumikli natin kwentuhan ito, sinamahan nyo ako. At dumating na ang tamang oras para tayo maghiwa-hiwalay.
Sana kung bago ka pa sa ano natin, idol, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at pumindot ng ating bell button. At para matalakay natin sa mga susunod pang video kung ano man ang mga comment na ilalagay nyo dyan sa comment section. May mga katanungan din kayo, lagay nyo na rin dyan para meron tayong matatalakay sa mga susunod nating video. O pero ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ng Boyet Vlogs TV. Pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli. Paalam.